pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Jesus. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest of the Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya na ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Jesus. Bago natin pagpatuloy ang ating pagdiriwang sa banal na Eucharistia, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap nitong banal na pagdiriwang. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang mahugasan ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Pagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming ipagdangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Hinihiling namin ito sa iyong mahal na pangalan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay na mga hayop na naggagamiting handog sa kapagkikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilalagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winikisan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoon tumugon,
Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa. Labis siyang magdaramdam, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tulog mo, kalis ng inuming handog, kalis ng inuming handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tulog mo, kalis ng inuming handog, kalis ng inuming handog. Sa Panginoong tulog mo, kalis ng inuming handog, kalis ng inuming handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong banalan at sa iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at biserong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumadalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na hindi hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatiling nakaupo para sa pagpapahayag ng sequence. Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailanmay di masasaid. Paghahai inilahad, nang ialay ni Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana na nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Tumayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sa iyong mga salita, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura. Araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghandaan namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, pinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghahanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at tatagpuan nga nila roon ng lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihandaan nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. Matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Sabi niya. Hinawakan niya ang kalis, matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Jesus. Corpus et sanguis Christi. Sa unang pagbasa, inutusan ni Moises na papatayin ang mga hayop at ang dugo ilagay sa mangkok. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Covenant Testament. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo, hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang daladalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. At yun nga ang sinabi ni Jesus sa huling hapunan. Sabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Hic est enim calix sanguinis mei, quae pro bovis, para sa inyo, et pro multis, para sa marami, ifundetur, ibubuhos, hindi lang patak-patak, ibubuhos, kasi noong tinuhog ng sibat, ang kaniyang tagiliran, bumuhos ang dugo at tubig, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nais kong talakayin ngayon ang tunay na kahulugan ng Corpus Christi. Tayo, pag kumain ng pork chop, pag kumain ng mango tart, pag uminom tayo ng alak man o soft drinks, papasok sa tiyan natin, tinutunaw natin sa tulong, may mga bakterya pa dyan 1 kilo yung mga bakterya sa loob ng ating bituka at para ma-digest lang natin. At yung mga protein, yung mga amino acid, nagiging katawan natin. Namamatay yung ibang cells, nabubuhay naman dahil sa ating kinakain. Ang ating kinakain ay nagiging bahagi ng ating katawan. Kung hindi pa tayo kumakain, patay na tayo. Kabaliktaran ang nangyayari sa Corpus Christi. Sapagkat inutos niya, kumain ng aking katawan
uminom ng aking dugo ay hindi mamamatay magpakailanman. So kinakain natin ang kanyang katawan. Hindi siya nagiging bahagi ng ating katawan. Tayo ang nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Nakikibahagi tayo sa buhay ng Diyos dahil sa Kanya. Yan ang bagong balita. Yan ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan, hindi ilang napapawiin ang kasalanan dahil ibinuhos na ang dugo ni Kristo. Tama din po yan. Pero bakit pinawi? Para maging karapat-dapat tayo na makibahagi sa buhay ng Diyos. Ito ang ubod ng Catholic spirituality. Minsan kasi nawawala tayo sa dami-dami ng ating mga Catholic practices and prayers. Ito lang tandaan niya. Tungkol sa Corpus Christi. I live now, not I, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pag nagtagumpay kayo dyan, santo na kayo. Sigurado na kayong pupunta ng langit niyan. Kaya maganda yung ating mga ibang ginagawa, pero huwag tayong mawawala doon sa ubod ng ating pananampalataya. The core of Christian faith is our sharing in the life of Father, Son, and Holy Spirit. And that freedom to share was paid with the blood of Christ. So ang ibig sabihin ng ating pananampalataya, God is infinite beauty, truth, and goodness. Ayun ang heaven. Minsan kasi sa isip natin yung nasa ulap ka, nakadamit ka ng puti na mahaba, tapos tutug-tug-tug-tug ka ng arpa doon. Ang boring yan. Pero magpasawalang hanggan. Samantalang, you contemplate infinite truth, beauty and goodness. You share in the very life of God. That is salvation. Huwag tayong mawawala dyan. Corpus Christi yan. Kung ano-ano na lang pinagagawa natin kasi maintindihan rin naman natin dahil marami tayong pinagkakaabalahan, may COVID-19 dito, may ekonomiya doon. Pero huwag tayong mawawala. At yun, pinapaalaala sa atin ng kapistahan ng Corpus Christi. Ang tunay na kaligtasan ay ang pakikibahagi sa buhay ng puong may kapal. Yung gumawa ng mga galaxies, ng mga pulsars at saka quasars, yung buhay niya, magiging buhay mo. Makikibahagi ka doon. Yung gumawa ng mga electrons at saka protons at saka neutrons, may maliliit pa dyan. Muons, gluons, leptons, gumawa niyan lahat. Yung buhay niya, magiging buhay mo. Kaya yan nagpakamatay si Kristo. Kaya yan ang ating pinagdiriwang. Kaya sa Katoliko, napakahalaga ng Eucharist. Ayan ang ubod ng ating pananampalataya eh. This is my body, this is my blood. Who eats my body, drinks my blood, shall live forever. Ang tindi niyan. Ay alalahanin natin ang laging sinasabi ni Athanasius. Bakit ang Diyos ay naging tao? He became human so that we will become divine. We will share in the very life of God. Tayo, mga makasalanan, marurupok, tamad, minsan nadahaya pa sa ibang tao minsan, gustong magdasal, pagkatapos nakakatulog naman. Parang ako, marupok tayo. Pero minahal tayo ng Diyos eh. Yung nakakaiyak. Sabi ng mga scientists, we are only a speck of dust in the universe. Yung planeta natin. And we are only a speck of dust in that planet which is only a speck of dust in the whole universe. But God so loved the world that He gave His only begotten Son so that we will share in the life of Father, Son, and Holy Spirit. So that forever
we will be contemplating eternal truth, eternal beauty, eternal good. Wala nang ibang mas mahalaga pa dyan. Dapat hindi mo ipagpapalit yan. Kahit isang bundok na ginto. Samantalang yung iba, yung buong buhay nila, para yayaman lang. Para magkaroon ng maraming material possessions. Ito ang, I give you this choice, sabi ng Panginoon. Choose life. Do not choose passing things that will never quench the thirst of your heart for forever. So kung mayroong forever, pinagdidipatihan pa yan noon sa Channel 2. Meron nga bang forever? Corpus Christi, merong forever. At ang forever na yan, you will spend contemplating eternal truth, beauty, and goodness. Wala nang hihigit pang kahulugan ni John. Naghanap tayo, what is the meaning of my life? How do I find a sense of purpose? Sinasabi ng kapistahan ng Corpus Christi, narito ka para tiyakin na yung buhay ni Kristo magiging buhay mo. I live now, not I, but Christ lives in me. He became a human being so that we will become like God. Kaya sabi ni San Juan, eye has not seen nor ear heard what God has in store for us. Hindi natin ma-imagine. Kaya huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano pa yung langit, kung saang lugar yan, saang lupalop yan. Kung saan ang Diyos, langit na yan. At gusto ni Jesus, doon ka pupunta. Kaya huwag kang magpa-distract. Yung parang binibigyan na tayo ng pananaw may vision na may bituin. Anong ginagawa natin? Nagbibilang tayo ng mga tipaklong sa ating paanan. Sa halip na doon nakatuon ang ating pananaw sa bituin na siyang kahulugan ng ating buhay. Nagbibilang tayo. Baka may calculator pa yung iba Ilang tipaklong na kaya yung dumaan? Magkano na kaya ang pera ko sa BDO, sa BPI, sa Metrobank at saka nakalimutan. I live now, not I, but Christ lives in me, being celebrated on the feast of Corpus Christi. Kung hindi ka makarating dyan, hungkag at walang kabuluhan ang buhay mo. Magiging totoo yung sabi ni Shakespeare sa iyo. Ang lahat ng ating kahapon ay nagsisilbing tanglaw sa mga hangal tungo sa isang maalikabok na kamatayan. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Sabi ng mga kabataan, YOLO, Y-O-L-O, you only live once. Sabi pa ni Eminem, you only got one chance. Kaya kailangan grab that opportunity, sabi ni Eminem. So magdasal tayo ngayon sa misang ito. Liturgy of the Word, Moses, St. Paul, this is my blood sa gospel, which shall be shed for you. Eucharist, offertory. Sinasabi dyan kung paano ang buhay ng Diyos magiging buhay natin. Pray, sabi ng pare, my sisters and brothers, that my sacrifice and yours may become acceptable to God, the Father Almighty. Sigurado natin, tatanggapin niya. Kasi, ang ino-offer natin, hindi na mga bisirong baka at mga kambing. Ino-offer natin, yung kanya anak. Haharap tayo sa Diyos, wala tayong karapatan. Makasalanan tayo, sino ba naman tayo? Pero, pinadala niya ang kanya anak, at doon tayo sa kanyang likuran. Napipilitang tanggapin ng ama dahil anak niya yun.
Sasabihin niya, mga kapatid ko na ito dahil naging tao din akong kagaya nila. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Hindi ba napakagandang balita yan? The good news of our salvation, we are celebrating always. Kaya hindi nabubuhay ang mga Katoliko na walang Euchariste. Yung ibang mga relihiyon, kanta-kanta, tapos may Bible reading, tapos ang habaan ng homily, na minsan ang galing pa kaysa mga pare. Tinitiis ng mga tao kahit boring yung homily ng mga pare dahil ito ang this is my body, this is my blood, yun mahalaga sa kanila. Kaya ang sakit ng loob ng aming Eucharistic minister, lagi yan dito, pwede na ba kaming tumulong ng ang tagal na natin? Spiritual communion na lang tayo. Hindi tayo mabubuhay ng ganyan. Pero, ang laki ng merit niyan. Kasi, sasabihin ng Panginoon, napatunayan ninyo na hindi yung ligaya ninyo kung hindi ako talaga ang gusto ninyo. Kaya kahit spiritual communion, I will enter into your being and make you one with myself. I live now, not I, but Christ lives in me. So let us pray that the good news of salvation, that God offers His very life to us, we will be worthy to receive it because we are not the one. It's Christ. If we live now, not we, but Christ lives in us, the Father will accept us and share eternal beauty, eternal truth, eternal goodness with us, world without end. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa isang mapagmahal ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama upang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan dahil naging kaisa tayo ni Kristo. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa, Francisco, mga obispo, mga pare at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao,
Sumapit nawa sila sa maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa banal na Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan upang maging kaisa kami ni Kristo. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Papuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Nasa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Papuri-puri ang buong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin ngayon sa paghahaing ipinagdiriwang sa kapistahan ng Corpus Christi. Hinihilang namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya ay nakisalo sa kanyang mga alagaan bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos,
langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming mapagmahal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng iyong buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin namin ang iyong pangalan. Kaya Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang, ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo itong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana
kasama ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama si San Jose na kanyang esposo, kasama ng mga apostol at mga martir at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo at mga pare, at lahat ng kasapi ng iyong piniling sambayanang Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin kami sa iyong kaharian upang makibahagi sa iyong buhay. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahang walang hanggan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, manawagan tayo ngayon sa ating Amang nasa langit. Nihiling namin, Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Upang sa tulong ng awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng Kristo sa inyong katawan at dugo na ating Panginoong Jesucristo, na ibinuhos para sa ating kaligtasan at makabahagi tayo sa buhay ng Diyos magpakailanman. Mapapala ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong giliw. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay.
aking dugo. Sa pagtanggap ninyo nito, tanggapin niyo ako, at buhay na walang hanggan dulot ko sa inyo. Kunin ang aking katawang alay ko sa inyo, at inumin dugong binuhos para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito, gunitain ako, at ang buhay na sa bawat tao'y kaloob ko. Luwalhati sa Diyos sa katawang handog sa anyo. Luwalhati sa Diyos sa bagong tipan sa aking dugo. Sa pagtanggap niyo sa akin, ipahayag ninyo aking kamatayan hanggang sa pagparito ko. Soul of Christ, be my sanctification. Body of Christ, be my salvation. Blood of Christ, fill all my veins. Water of Christ's sight, wash out my stains. Passion of Christ, my comfort be. Soul of Christ, be my sanctification. Body of Christ, be my salvation. Blood of Christ, fill all my veins. Water of Christ's sight, wash out my stains. Passion of Christ, my comfort be. O good Jesus, listen to me. In thy wounds I fain would hide, never to be parted from thy side. Guard me, should the foe assail me. Call me when my life shall fail me. Bid me come to thee above, with thy saints to sing thy love. Words without end. Amen. Amen. Amen.
take. Paalaala ko ulit, sa lahat ng tumanggap ng ostiya, hindi iyong ostiya ang nagiging bahagi ng katawan mo, ikaw nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Yan ang ating ipanalangin. Magsitayo po tayong lahat. Panginoong Kristo, hinihiling namin na kami gawin mong makasalo ng lubusan sa buhay ng iyong Ama, bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinaataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Ligapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malalampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Jansen and Joseph Renadimitz. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyoko kaya habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawaan ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pupayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ng buhay ay silawit ng galak at
sanlaw sa ating pagyapa. Minsan ng buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng hunos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatsyag at mamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay, Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Gustos ka ng diwang banal, hingin ang aming payak na dasal.